Alright, magandang gabi po sa inyong lahat, Batang Maynila to it's. Update lang po tayo kay Mr. Gonzales kasi after nung hearing sa Senado, bigla po nga nanahimik si Mr. Gonzales. Siguro ayaw na niya magingay kasi ligtas na siya eh. Kasi parang wala nangyari. Sa totoo lang hindi ako satisfied dun sa nangyari dyan sa Senado. Nag-imbestiga pa, wala rin pala mangyayari. Makakalusot din pala itong si Mr. Gonzales. Nangyari, naungkat lang yung mga previous niyang mga katulonggisan. Pero wala eh. Walang nangyari. Sayang lang yung oras na ginugol natin sa panonood nun eh. Kasi nakita nila na nagsisinungaling. Umpisa pa lang eh. Parehas, hindi mo alam kung sino sa dalawa sinungaling eh. Sabi nung isa, minura daw siya at may bad finger. Sabi naman ng siklista, wala naman daw. So, doon pa lang dapat, talagang kinastigo na eh. Etong dalawa kung sino nagsisinungaling eh. Pero wala eh. Napunta doon sa, yung usapan hanggat natapos itong hearing. At mukhang itong ginawa ni Mr. Gonzales na naglabas ng baril at nagkasa ng baril, mukhang mukhang mababaon sa limot. Ang talagang nagpupursige lang dito si Atty. Fortun eh. Gusto talagang tuluyan ni Atty. Fortun. Pero parang hirap na hirap siya eh. Kasi wala siyang katulong. Wala man lang lumalapit na pwedeng mag-witness. May isinampa itong PNP. Alarming scandal. Pero paano yun? Napakababa ng penalty noon at yakang-yaka yun ni Mr. Gonzales. Kaya nga siguro, kaya nananahimik na to si Mr. Gonzales eh. Siguro tuwan-tuwa na to. Sabi niya, ligtas na ako, wala na akong problema. Wala eh. Kasi itong mismong siklista, wala na rin umatras eh. Nawala ng bayag para magsampa ng kaso eh. Buti pa yung anak eh. Pero ito, si Alan Banjola, wale. Natin, kasi desisyon niya yan, buhay naman niya yan. Siguro iniingatan niya lang yung kanyang pamilya, kaya ayaw niya na magsampa ng kaso. Kaya itong si Mr. Gonzales, tuwan-tuwa. Parang nakatakas sa malaking dagok sana sa buhay niya, pero mukhang makakaligtas to it's. So ang nangyari mga kababayan, ito merong parusa naman ng LTO. Ito yung mga minor na lang to eh. Hindi ito dapat yung magiging kaso nito eh. Kaso wala nang gustong magsampa ng kaso. So ito mga minor penalties na natatanggap ni Mr. Gonzales. Etong LTO, kinansela ng LTO itong lisensya ni Wilfredo Gonzales. At basahin ko lang itong maikling report, kinansela ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ni Wilfredo Gonzales. Ito ay matapos mag-viral ang video ni Gonzales kung saan makikitang nag-init ang ulo nito at kinasahan ng baril ang isang siklista. Sa resolusyon ay nilabas ng LTO, pinagbabayad din ng penalty si Gonzales dahil sa reckless driving, disregarding traffic signs, at obstruction of traffic. Biro mo, nagkasaka ng baril, ito lang ang penalty mo. Ito lang yung mga kanakaso mo. Samantala, ito pa yung iba pang mga minor pero ito mabigat-bigat. Ito yung isa sa magandang naging parusa na medyo palakpakan natin. Kasi kahit papano nabawasan ng kayabangan etong si Mr. Gonzales. Kasi si Mr. Gonzales, alam niyo, kumukuha lang ng tapang yan dun sa sa baril eh. Sa baril niya, kung wala tong baril, wala naman to eh. Di ba sabi niya, may sakit po kasi ako eh. Ka-opera ko lang po eh. Ako nagalit lang po talaga ako eh. Kasi ginawa niya, hinampas niya yung kotse ko. Yupi nga kotse ko eh. Tapos minura pa niya ako eh. Tapos sinabi niya, ganyan bad finger pa ako eh. Kaya ako, kahit mahina ako, matanda na po ako eh. At meron na akong sakit na iniinday. Operado nga po ako eh. Napilitan po ako kasi nagalit nga po ako eh. Susugurin niya ako eh. Sabi ni Gonzales ganun. Susugurin eh. Kaya naman susugurin ka kasi una mo binatukan. Tapos ang dami mong dahilan may sakit ako eh. Kung lalapit ko talaga siya, kaya kinasahan ko siya ng baril eh. Tanda-tanda ko na, susugurin niya. Sabi ni Gonzales, tulongges talaga yun eh. Katuwan-tuwa yun nakalusot dyan sa kaso, sa mga mabibigat na kaso.
Kaya ito, tinatanggap niya na to, itong mga maliliit na kasong o penalty na tinanggap niya. Yung una sa LTO. Sa LTO, 2 years siyang hindi pwedeng magmaneho. Na-revoke yung kanyang lisensya 2 years. So after 2 years, pwede ulit siya kumuha ng lisensya. Kaya sabi ng iba, bakit 2 years lang? Bakit Bakit hindi lifetime? Bakit 2 taon lang? Sabi naman daw ng LTO, wala naman daw namatay. So, hihintayin pa ng LTO na makapatay ito si Gonzales bago nila i-revoke lifetime yung lisensya na itong Tolonges na to. O, hintayin pa nila makapatay muna bago talaga ma-revoke itong lisensya ni Mr. Gonzales. So, 2 taon siya walang lisensya. O, hindi na ba siya pwede bumiyahe sa kalsada? Pwede pa rin. Kukuha lang ng driver to eh. Kaya kukunin yung driver, yung malaki katawan, yung parang bouncer. Kasi magsisiga-sigaan na naman to sa kalsada. At kapag meron siya nakitang siklista, gigit-gitin na naman niya sa bike lane. At kapag may umalma, ay, punta mo, labas ang mga. Lalabas ngayon yung driver niya ng malaking katawan, bouncer. O, bakit mo inaanin sa sasakyan namin? Ba't pinupukpok mo? Di ba? Kasi pag gano'n ang mo, gali mo, hanap-hanapin mo yun eh, yung meron kang gustong pagalita o awayin. So, pwedeng gano'n na mangyari. Kaso, ang problema, hindi na siya gano'n katulad nung dati na lalabas ang tapang-tapang, tapos lalabas yung baril, kakasahan niyang gano'n, tapos, sige, lapit ka, lapit. Hindi niya na magagawa yun kasi ito nga yung isa pang parusa na ibinigay sa kanya. Nirevoke na ng Philippine National Police, Civil Security Group, PNP CSG, ang license to own and possess firearm. Wala na yan. Permit to carry firearms outside of the residence. Yan na pwede magdala ng baril. Wala na yung tapang mo. Siguro pag kumuha ka ng bouncer na malaki katawang gawin mong driver, yan, tatapang ka uli. Pero hindi ka na pwede nga na magdala ng baril outside of residence. At na-revoke na rin yung firearm registration. So, ibig sabihin nito, hindi na talaga pwedeng magdala ng baril si Wilfredo Gonzales. Ito pong na-dismiss na PO1. Imbis na pataas po yung rango niya sa career bilang pulis, pababa. So, ayan mga kababayan, yung nangyari dito sa lisensya ni Mr. Gonzales. Wala na po. So, medyo nabawasan yung kanyang kayabangan. Pero pwede pa rin siyang manulongges sa kalsada. Kasi laya pa rin eh. Nandiyan pa rin eh. Hindi naman siya, hindi naman siya nakakulong, hindi naman siya nakasuhan. So nandiyan pa rin siya sa kalsada. Pwede pa rin siya manulongges dyan sa kalsada. Kaya yung mga motorista, lalong-lalo na yung siklistang may belt bag, mag-iingat po kayo. Kasi pag iinitan kayo niyan, Mr. Gonzales, galit pala yan sa siklistang may belt bag. Pati dun sa sa mga siguro sa mga motorcycle, sa single o kaya sa tricycle, basta kahit sino na may belt bag, mag-iingat kayo, baka masalubong niyo si Mr. Gonzales, baka tutukan ewan ko, tutukan kayo, batuta na itututok sa inyo nito. Wala nang baril baka batuta na itutok sa inyo nito. At kasi isipin niya, yung belt bag niyo, baka meron kayong mga screwdriver, baka meron daw kayong cutter dyan. So, ingat-ingat po kayo. Baka, masalubong nyo na naman tumayabang na to.